babae na kagandahan ng lunsad ng 1,000 barko at nagsimula sa pinakatanig na digmaan sa kasaysayan. Maaaring narinig mo na din ang kwento ni Paris at sinasabing nilang nagtaksil sa kanyang bansa at sa corona para sa pag-ibig. Pero hindi ganoon ang nangyari. Hayaan mo sabihin ko sa iyo ang totoong kwento. Ang kagandahan ay lahat. Lahat ay kagandahan. Ang tagumpay ay napupunta sa malakas. Ginto ang panuntunan ng mga lalaki. Kayamanan ay kapangyarihan. Dapat pumili si Paris. Sino kayo? Piliin mo ako, Paris. Ako, Sarah. Kaya kitang bigyan ng kayamanan na higit sa pangarap. Si Aidan ay nagdadala ng nagpapayan ng Tingnan mo ang mukha nito, Paris. Tingnan mo ang ilang na kulay mo. Ang pinakamagandang babae sa mundo, si Helen. At ang pinili ni Paris ay si Aphrodite. Samantala sa Sparta, isang lungsod-estado sa Timog Greece, nagkaisa ang mga tao sa palasyo ng hari. Haring Itrios, Prinsipe Agamemnon, Prinsipe Menelaos. Tinatanggap ko kayo dito ng Sparta. Nakinig din Darius, nalaki ng kanyang kabaitan. Maaari ko ba ipakilala si Clytemnestra? Clytemnestra, naging kita bilang asawa ko. At sino ito? Ang aking bunso. Latak niya, isang batang ng galang. Ama, dadalhin ko siya sa kanyang kwarto. Oo, bilang kaparusahan sa kanyang pagkawalang galang. Lunis niya ang piling ng kasal. Yan na, nakikita kong nababalista ang aking nobya. Tama ka. Ang kapatid niya, Clytemnestra ay isang bata lamang. Bakit hindi mo siya ininilahan ng sumama sa atin? Pinanayaman ko, dapat bang paintulutan ang maalangan na kabayan? Tolox, ayusin mo ang suot niya. Oo, ama. Helen, hindi mo hiniling na kita pinakita sa bagay na ito. Hindi mo kasalan. Hindi mo alam. Bakit kailangan mong gawin ito? Utos ni Menelaos. Hindi ko ito ginagawa para kay Agamemnon. 10,000 lalaki ang sinumpa ng kanilang buhay upang ipagtanggol ang karapatan ni Menelaos na makuha ako. Naniniwala si Agamemnon na ang mga hari ay dapat humingi ng patunay ng aking halaga. Paano mo hayaan silang patuloy ka ng ganito? Maaari silang tumingin sa kung ano ang gusto mo, pero hindi na nila. Pinadala si Paris sa kanyang ama sa Sparta para maglagay ng pagitan. Huwag, naghanap ka ng kapayapaan kapatid. Walang kapayapaan sa Troy. May dala siyang sulat galing sa hari. Pero hindi hinaya ni Menelaos na mahati ang dugo ng bahay ni Atreus. Iwan mo na kami. Inihiling kong ibalik. Yan ba ang gusto mo? Ito ang aking tungkulin. May 2 anak ako sa iyo. Mahal mo ba ang anak ko? Buong puso ko. Kung babalikan ka, ititigil ba ang digma nito? At kaya lumipas ang 10 taon sa ilalim ng pader na Troy, sa bahay ang aming sarili mang lungsod ay gumuho sa pagkawasak. Ang mga lalaki nawala ang lahat ng kanilang mga pangarap. Nakalimutan na nila kung ano ang itsura ng kanilang mga sariling buhay. Masyadong matagal ang digmaan ito. Hindi mo kaya kung pag-usapan natin ang pagkakapos nito. Sa anong mga termino? Lalaban ko si Paris kay Menelaos. Kung sino ang mananalo siya magtulong kay Menelaos. Si Helen ay kay Troy. Hindi mahalaga kung sino ang mananalo. Aalis tayo. Magsasalita ka para kay Paris. Ang dapat pagkakapos.
si Helen sa piitan upang makita si Cassandra. Sandra, umalis ka dito. Naniniwala si Paris na nagpropresa si Aphrodite sa kanya. Nakikita mo ba? Ikaw ang nagdadala ng kasiraan sa buhay ko. Patayin mo ang pamilya ko. Sirain mo ang mundo ko. At inaasahan mo kapawiin ko lahat ng nulahanin. Ang kapal na mukha mo. Patay na ang kapatid ko. Oo. Kasi hindi ito tanong. Kung gayon, dapat alam mo kung bakit ako nandito. Gagawin ko ang lahat upang mailigtas siya. Anumang bagay. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Tignan mo ako. Tignan mo ako. Namatay si Achilles, magsisimula na naman ang digmaan. Namatay si Ajax, si Odysseus ay nasugatan at si Agamemnon. Kapag lumabog ang araw, si Menelaus na lang ang may iwan upang mamuno. Hindi mamamatay si Paris? Hindi ngayon. Kung ako ay sumuko, kung sumuko kay Agamemnon, aalis mga idiot. Ang digmaan ay ginagawa ng mga bansa. Ngunit, ang mga tao nagbabayad ng halaga. Para sa amin na nakaligtas, kami ay naiwan sa alaala ng kahilian at paghihirap at pagdamit ng dugo. What is this? An offering to Poseidon? The Greeks are praying for a safe return home. I hope the sea god spits in their offering. Lets them all drown at the bottom of the sea. This is a gift. We should take it to the temple of Poseidon. I think we should burn it. Burn it, my prince. It's a gift to the gods. Father, burn it.